ng salita ng Diyos, no? And then we will pray, and then after that, we will sit and have the message this morning. Actually, this evening rather, ang title ng message ko po is Purihin ang Diyos o Kaluluwa Ko, no? From Psalm 103, or Awit 103. Babasahin po natin ang salitan. Actually, ang maiko-cover lang ng mensahe ko sa Psalm 103, 1 to 5 lang. Itong verses nito is 1 to 22, no? Pero 1 to 5 lang mako-cover natin sa oras nito. Basahin po natin, no? Psalm 103, Awit 103. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Verse 2. Verse 3, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Verse 4. Na siyang bumubusog sa iyo nasa ng mga mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng agila ang iyong kabataan. Verse 7, kaya't ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Verse 8. Hindi siya laging makikipaglaban, ni pananatiliin ang kanyang galit magpakailanman. Verse 10. Sapagkat kung paano ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayong kadakila. Kung paano ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Verse 17, ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggang sa walang hanggang, para sa mga natatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng Kanyang kaharian. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng Kanyang kalooban. Verse 22, purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng Kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng Kanyang kapamahalaan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Manalangin po tayong lahat. Salamat o Diyos sa pribileyo na basahin ang iyong salita. Salamat sa oportunidad na meron kami na mapag-aralan. Excuse me. Ang salita mo at ang panalangin ko o Diyos na patnubayan mo kami, puspusin mo kami ng Espiritu, maging akong tagapagturo, maging ang mga tagapakinig, upang mapag-aralan ang maunawaan ng mensaheng ito at mawalhati namin ang aming Diyos sa aming buhay at sa pamagitan ng aming paglakad sa araw-araw. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na meron kami sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayo. Okay. Ganda po ng ating mensahe no, sa gabi, sa pagbasa pa lang. Ang unang nais ko pong ipunto sa gabing ito, papuri sa Panginoon ng aking buong pagkatao. Actually, ito ang makikita nyo no, sa unang dalawang talata. Sinabi rito sa Psalm 103, 1 and 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko.
purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Actually, itong purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, no? It speak of His inner being in praising God, at yung buong pagkatao niya, na binanggit niya rito, lahat ng nasa loob ko, which include His strength, His mind, His whole being, no? Kasama sa pagpuri sa Panginoon. Makikita natin yan sa 103 verse 22. May binanggit na ganito, purihin ninyo ang Panginoon lahat ng kanyang mga gawa. Sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Awit 104:1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, o Panginoon kong Diyos, napakadakila mo, karangalan at kapamahalaan ang kasuotan mo. And then awit 146 verse 1, purihin ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Nais kong makita ninyo, actually, yung ibang mga nag-aaral nitong Psalm 103, hindi nila ma-connect kung anong panahon sa buhay ni Haring David itong awit na ito na kanyang nilikha. Well, ang makikita lang natin dito, base dun sa ebidensya na sa ating pagkakabasa, mukhang sa latter part na ito ng kanyang buhay, no? Na may binanggit siya rito kalagayan ng tao, na may binanggit siya rito na anong tao katulad lang ng damo. Yun nga, na hahantong na rin sa kamatayan at pagkawala. At makikita rin natin, itong awit na inawit ni Haring David, mukhang isang karanasan ito sa buhay ni David na siksik na, no? Yung mga karanasan niya patungkol sa Panginoon Diyos, kaya nagpupuri siya. Lumalabas na itong awit na ito, mas inawit ito ni David in the latter part of his life, no? Na kung saan ang dami ng karanasan na mga mabubuting bagay na ipinadama at pinaranas sa kanya ng Panginoong Diyos. Tuloy po tayo. Makikita rin natin yung ganitong papuri sa New Testament, at ang nagpuri naman walang iba kundi si Maria sa Luke chapter 1, verse 46 to 49, na kung saan the inner being of Mary is praising God. Ito yung nagdalang tao na si Maria, no, at umawit siya ng papuri sa Diyos, yung tinatawag natin Magnificat. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ang aking espiritu ay lubos na nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So makikita ninyo, no? Si Maria, hindi siya tagapagligtas. Si Maria, hindi po ina ng laging saklolo. Siya po ang inang sinaklolohan ng tagapagligtas. Wala pong iba kundi yung kanyang anak. At nais ko makita niyo rito, no? Yung inner being ni Mary, his soul and his spirit is praising God. Dito si David may binanggit no? May binanggit siya rito na yung buo niyang pagkatao, na kagaya ng sinabi natin sa outline, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. And then, nais kong makita ninyo, yung purihin ang banal niyang pangalan. Of course, no? Ang makaka-appreciate ng kabanalan ng Diyos at nagpuri sa katangian ng Diyos bilang ang Diyos natin ay banal na Diyos at ang kanyang pangalan ay banal, walang iba kundi yung mga taong banal din. No? Yung mga taong masama, hindi nila ma-appreciate to. Yung mga ayaw sa kabanalan, hindi nila ma-appreciate to. Ang makaka-appreciate ng pagpuri sa kabutihan, kabanalan, kalinisan at katwiran ng Diyos, walang iba kundi yung mga taong nabubuhay din na nais nilang malugod ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya sabi rito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Awit 99 verse 3. Sabi rito, magpupuri ang mga tao sa kanya dahil siya ay makapangyarihan at kagalang-galang, siya ay banal. Tandaan nyo, ito yung katangian ng Diyos natin, no? Kumbaga, God is holy, He is separate, He is unique and separate from everything, at hindi siya malalapitan ng anumang kasalanan at karumihan. Isaiah 6 verse 3, at tinawag ng isa ang isa at sinabi, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kalulatian. Ito yung makikita natin how God revealed Himself to Isaiah, at nung makita niya ang Diyos ay banal, 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 tinignan ni Isaiah yung kanyang sarili na nakita niya siya'y marumi sa harapan ng Panginoon Diyos at kinakailangan niya ng paglilinis. Actually, dito rin sa Isaiah 6, makikita natin yung commissioning na ginawa ng Diyos kay Isaiah, na nagboluntaryo siyang
siya ang pupunta upang ipangaral ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Pahayag 4, talatang 8, ito ang sabi naman, future po ito. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, yung cherubim po, no? Ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, 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 ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. So dito makikita natin, no? Na makikita natin ang mga nagpupuring, mga anghel sa Kanya ay tumatawag sa Diyos na banal. Tandaan niyo, ang Diyos natin ay banal. At ang pangalan niya ay banal. Ang nakakalungkot sa sanlibutan ito, hindi nila pinapahalagahan ang kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ang ating Panginoong Jesucristo nga sa Amerika lang, no? Lalo na sa mga moving mapapanood mo, ginagamit nilang cursed word, no? Pag nagugulat sila or pag nagpapamura sila, talagang ginagamit nila bilang sumpa. Kahit naman sinong matinong tao rito, kung mahal mo ang magulang mo tapos araw-araw gagamitin nyo ng kaibigan mo, yung pangalan ng nanay mo, abay maririndi ka. Okay? Dahil alam mo mali yung kanyang ginagawa. The same is true. Maraming taong mananagot sa Diyos dahil sa paggamit at walang paggalang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po tayo. Pangalawa, nakita na natin yung point na papuri sa Panginoon ng aking buong pagkatao. Pangalawa ay papuri sa Panginoon at pag-alaala sa kanyang mga pagpapala. Ito maganda po, no? Sinabi po rito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Yan, no? Ang idea po rito na huwag mong kalimutan, ang ibig sabihin alalahanin. Well, sa Biblia naman, alam naman natin, sa kasaysayan ng Israel, lagi silang pinapaalalahanan ng Diyos eh. At sa marami rin pagkakataon ng Israel ay nakakalimot sa Diyos at tumatalikod sa Diyos, at dahil doon nakakatikim sila ng hatol mula sa Diyos. Pero nais ko makita nyo sa mga talata ng Biblia na andun yung mga pagpapaalala sa atin. Katulad sa Psalm 105, verse 5, alalahanin ninyo ang mga kamanghamanghang gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Sa New Testament, makakita tayo ng isang eksena na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpagaling ng 10 ketongin. At sinabi rito sa Luke 17:15-16, no? Pansinin nyo, nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, bumalik siya, 10 ito Sa malakas na tinig, nilolhati niya ang Diyos. Nagpatira pa siya at nagpapasalamat kay Jesus. Ang lalaking ito ay isang taga-Samaria. Sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang 9? Ang dayuhan lang bang ito ang bumalik upang magbigay ng kalulatian sa Diyos? So makikita nyo mga kapatid, no, na talagang it seems in the story, though Jesus Christ is all-knowing, no, pinamumukha niya rin sa mga nakapaligid sa Kanya na out of 10 na pinagaling niya, mukhang isa lang ang nagawang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Okay? Dahil sa kagalingan na ginawa sa Kanya at binigyan emphasis ito'y taga-Samaria, hindi pa ito Hudyo, no? Taga-Samaria pa ito. Dapat kung meron lang magpapasalamat sa tunay na Diyos, dapat mga Hudyo na ang nangunguna diyan dahil sila ang nakakilala sa Diyos Alam nila ang mga tipan na ibinigay sa kanila ng Diyos at ang mga batas meron na ibinigay sa kanila ang Diyos. Psalm 103:3-4, tuloy po tayo. Ano yung mga bagay na aalalahanin natin? Na siya'y nagpapatawad ng lahat mong mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Doon sa binasa natin from verse 3-5, meron po akong 5 bagay na nais makita ninyo, no? Ito yung 5 bagay na yan. No, yung dapat nating alalahanin bilang mga Kristiyano, ang kanyang pagpapatawad ng ating kasalanan or kasamaan, ang kanyang pagpapagaling ng karamdaman, ang kanyang pagliligtas sa kasakunaan,
ang kanyang pagbibigay ng tapat na pag-ibig at kaawaan. Okay? At ang kanyang pagkakaloob ng mabubuting bagay at pagpapanibagong lakas. Ang ganda na makikita natin. Napakayaman kasi nitong Psalm 103 talaga. Kaya hanggang verse 5 lang muna tayo. No? Ang makikita natin dito, unang-una, ang kanyang pagpapatawad ng kasalanan. Sinabi rito sa awit 103.3a na siyang nagpapatawad ng lahat ng mga kasamaan. Awit ni David to. Pero nais kong malaman ninyo, experience din ni David dito. Dahil dito sa 2 Samuel 12:13, kung yung malalaman, yung eksenang nangyari dito, no? At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Instant to, Nung sinabi ni Nathan sa kanya, thou art the man, ikaw yung lalaking tinutukoy ko rin sa kwento, at naintindihan ni David na siya yung nagkasala sa Diyos, no? Dahil direkta rin sinabi ni Nathan kung ano yung ginawa niya sa kanyang tauhan at doon sa asawa ng kanyang tauhan at kung papaano siya pinagpala ng Diyos. Sabi dito ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Wala nang paligoy-ligoy. Inamin kagad ni David ang kanyang kasalanan sa Diyos. Hindi niya pinagtakpan, hindi niya sinektan si Nathan. No? Alam niyo ba sa lumang tipan, may mga propeta na kapag nagsalita sila ng laban sa hari dahil sa mali niyang ginagawa, sinasaktan ng hari, pinapapatay minsan yung mga propeta. Okay? Pero mouthpiece sila ng Diyos Dito hindi ginawa ni David yun at sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Actually, kinanta nga ni David ito, di ba? Kinanta niya ito sa Psalm 51 at saka sa Psalm 32, nung pinag-aralan natin noon. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan, mapalad ang tao na hindi pinararatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Mga minamahal, makikita natin, ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan. Si Kristo sa bagong tipan, kung alam niyo yung istorya sa Marcos Kapitulo 2, na merong 4 na lalaki, buwat-buwat nila yung kaibigan nila na may karamdaman. At ang makikita natin dito, no, hindi naman humihingi ng tawad yung lalaki na may karamdaman, mukhang ang naging sanhi ng sakit ng lalaki ay kasalanan, pero makikita natin dito na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Dito makikita natin the authority of our Lord to forgive sin. That's why during that time kapag si Jesus Christ nagsalita ng ganito, no? Ang daming tumataas ang kilay, lalo-lalo na mga Pariseo. Kasi ang theology during that time, ang may kapangyarihan lang na magpatawad sa kasalanan, walang iba kundi ang Diyos. And yet yung anak ng tao, which is Jesus Christ, na tinawag din Son of God, ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Iba yung person-to-person forgiveness, no? Yung tipo bang nagkasamaan kayo ng loob ni Sister Pe, tapos naghingian kayo ng tawad, person-to-person forgiveness yun. Yung ginagawa ni Kristo, hindi. Yung ginagawa ni Kristo, kapag ikay nagkasala sa Diyos, okay, nagkasala sa Diyos, siya may kapangyarihan ideklarang wala ka ng kasalanan sa Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos sa iyong pagkakasala. Ganon kakapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Yung kapangyarihan ng Diyos na magpatawad, taglay niya yun. Actually, sa istoryang din to, no? At makikita natin yung pagkakataon na may paralitiko din na pinatawad ni Kristo sa kanyang pagkakasala. Sabi niya, ano ba ang higit na mas madaling sabihin? Ang sabihin, pinatawad ka na sa iyong kasalanan o yung bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan. And then sinabi ni Jesus Christ, para malaman nyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa inyong tahanan. Ang bigat ng ginawa niya roon. Bakit? Kasi yung pagpapatawad ng kasalanan, hindi nakikita ng tao yun . Nakikita nyo ba yung pagpapatawad ng kasalanan na ginagawa ng Diyos? Hindi, invisible yun. Kaya nga, sabi ni Kristo, ano ba mas madaling gawin? Yung sabihing pinatawad ka na sa iyong kasalanan? Pero, nais kong malaman ninyo, para sa mga tao, mas mahirap gawin, hindi yung patawarin ang isang tao sa kasalanan. Sa kanila, ang mas mahirap gawin, yung ginawa ni Kristo. Yung ibangon yung tao sa pagiging paralitiko niya. Kasi yun, nakikita nila physically. Yung pinatawad yung isang tao sa kanyang kasalanan, internal yun. Kung paralitiko siya, paralitiko pa rin siya, pero pinatawad na siya sa loob. Pero yung sabihin, bumangon ka,
buhatin mo ang higaan mo at umuwi ka, abay, mahirap yun. Why? Kasi doon magmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos. Doon nagmanifest yung kapangyarihan ng Diyos sa pagpapatawad ng kasalanan, pero yung manifestation physically ng kapangyarihan ng Diyos, nakita rin doon sa katawan ng paralitiko. Bilang katibayan, hindi lamang siya pinatawad panloob, bagkus pinagaling din siya panlabas. Mga minamahal, makapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Lucas 7:47 hanggang 50. Yung istorya naman dito, yung gate crusher na babae na pumasok doon sa bahay ni Simon the Pharisee at nilinis niya ng buhok niya yung paa ni Kristo. Dahil dito sinasabi ko sa iyo, pinatawad na ang marami niyang kasalanan sapagkat siya ay umibig ng lubos at ang pinatawad ng kaunti ay umibig ng kaunti. Sinabi niya sa babae, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. At ang mga kasama niyang nakadulog sa hapag ay nagsimulang magsabi sa kanilang mga sarili, sinabi nila, sino ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? Sinabi ng babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. Mga kapatid, nais kong makita nyo rito, yung kaligtasan ng isang tao rito, in context of what we call salvation before the Lord Jesus Christ and the forgiveness that God is giving to a person of their sin, makikita natin sinanimous At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa ng babae. Yung pinatawad yung babae sa kanyang pagkakasala, kasabay nito, yung kaligtasan niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? And at the same time, napatawad siya, naligtas siya. Sabay po na nangyari. Now, tuloy tayong makita. Nakita natin, ang ipinapaalala sa atin na huwag nating kalilimutan, ang kanyang pagpapatawad ng kasalanan. Huwag po natin kalilimutan yan na lahat tayo napatawad sa ating kasalanan. Salamat sa Diyos na marunong magpatawad. Kaya nga nakita rin natin sa Psalm 103 kanina, as far as the east is from the west, so far hath He removed your sin from you. Itinaboy niya, ganun kalayo. Inalis niya yung ating mga kasalanan. Pangalawa, ang kanyang pagpapagaling ng karamdaman. Awit 103:3. Na siya nagpapatawad ng lahat ng mga kasamaan, na siya nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Yung ibang mga komentarista rito, sinasabi nila itong karamdaman na ito has something to do with emotional and spiritual elements. Yung sakit pang kalooban. Okay? And then sakit pang spiritual. Pwedeng interpretation na yun kasi may mga ganun na text sa Book of Psalm na may kinalaman sa karamdamang pang-espiritual at karamdamang emosyonal. Pero yung iba naman, ang sinasabi nila sa karamdamang ito, physical element talaga. Sakit ng katawan. Na dito ang Diyos tumatayo bilang isang manggagamot, bilang isang healer. At yan ang nakita natin na ang ating Panginoong Kristo ay lumabas sa lupa. Nung siya'y nagministeryo sa mga tao, hindi lamang tinutulungan ng ating Panginoon yung mga sakit at spiritual malady ng mga tao, bagkus ang ating Panginoon din, nagpapagaling ng may mga karamdaman. Makikita natin dito, sa Jeremiah 17:14, pagalingin mo ko, O Panginoon, at gagaling ako. Iligtas mo ko at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Pilipos 2:25-27. Pansinin niyo yung pagpapagaling ng Diyos na ginawa rito. Ngunit naisip kong kailangan suguin sa inyo si Epaprodito na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal. Ngunit sugo at lingkod ninyo na tumitingin sa aking mga pangangailangan. Mukhang itong si Epaprodito ang pastor sa Pilipos. Ito'y sapagkat siya ay sabik na sabik sa inyo, sa inyong lahat at labis na namamanglaw dahil nabalitaan ninyo siya ay nagkasakit. Ito ay sapagkat totoo nga siyang nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi ako rin naman upang huwag akong magkaroon ng sunod-sunod na kalungkutan. Isipin mo yan. Isipin mo, nahabagan Diyos kay Epaprodito. Isang Kristiyano ito, nagkaroon ng sakit, malubay sakit niya, muntik nang mamatay, pero ang Diyos nahabag sa kanya, pinagaling siya. Hindi lamang si Epaprodito ang pinagaling, kundi binigyan din niya ng comfort si Paul. Dahil pag namatay pala si Epaprodito, kasama niya ito, kamanggagawa, kapatid sa pananampalataya. Kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, lingkod rin
ng Diyos doon sa iglesia sa Pilipos, sabi niya, upang wag akong magkaroon ng sunod-sunod na kalungkutan. So talagang babalutin ng kalungkutan si Apostol Pablo kapag itong manggagawang ito, kasama rin ni Timothy, kasama rin ni Tito, kasama rin ni Barnabas, talagang mga kasama niyang namatay. No? Santiago 5:15, makikita naman natin yung kagalingan din na ibinibigay ng Diyos. No? Ang panalangin may pananampalataya ay makapagpapagaling sa taong may sakit. At siya'y ibabangon ng Panginoon kung mayroon siyang nagawang mga pagkakasala, siya ay patatawarin. Now, nais kong makita ninyo, mga minamahal, hindi lamang dapat natin alalahanin ang kanyang pagpapatawad na ginawa sa atin, kundi yung kanyang pagpapagaling ng karamdaman din natin. Okay? Next, may makikita tayong ganito. Pangatlo, kanyang paglaligtas sa kamatayan. Ang inilagay ko yan, ano ba? Kamatayan, yung ibang term, kasakunaan. Kasi yung ginamit kasi rito, may kinalaman sa pit, no? May kinalaman doon sa libingan. Babasahin ko muna yung talata, hindi ko na ilagay dyan. Psalm 103 verse 4, ang pagkakabanggit dito, na siyang tumutubos sa iyo, siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. No? Siyang nagliligtas sa iyo doon sa tiyak na kamatayan. Yung word na hukay dito, pit, libingan. Ang idea rito, kamatayan. Pwede rin kasakunaan or destruction na tinatawag, kapahamakan. Well, sa maraming pagkakataon, experience ni David yan. No? Tandaan nyo si David, muntik-munti ka nang mamatay eh. Sinibat ni Haring Saul, hindi tinamaan eh. At nakatakas. Di ba? Hinanting katakot-takot ni Haring Saul, talaga namang gumagawa talaga ang Panginoon upang mailigtas siya. Maraming pagkakataon, at may mga pagkakataon rather na pwede niyang puksain yung kanyang kaaway na si Haring Saul sapagkat ibinigay na ng Diyos sa kanya. No? Sa mahimbing niyang pagkakatulog, pwede niyang iutos na lang ni David sa tauhan niya, napatayin na si Haring Saul eh. Pero hindi ginawa ni Haring David yun. Makikita rin natin, dahil sa paghabol sa kanya ni Haring Saul, napupunta siya kung saan saan, napunta pa siya sa teritoryo ng mga Palestino. Doon may mga kaibigan siyang Palestino, at gusto ng kaibigan niya, isama siya roon sa grupo ng mga Palestino, kakalabanin niya yung mga kababayan niyang Israelita, at doon naman si Haring David nagpanggap bilang loko-loko at nireject siya ng mga lords of Palestine during that time para hindi nila makasama. How God protected him in many ways. No? Iniligtas siya sa kapahamakan at kamatayan. Well, sa atin din naman nangyayari yan. Nangyayari yan kung muntik na tayo maaksidente, iniligtas tayo ng Diyos, binigyan tayo ng wisdom para makaiwas. Andiyan yung maaring nakasama ka sa holdapan, it so happen, hindi ikaw ang pinunteriya ng holdapper. Okay? Andiyan yung mga pagkakataon na maaring nabingit ka sa kamatayan, sa baha, sa sunog, pero hindi hinayaan ng Diyos na mamatay ka. At yun ang makikita natin dito sa awiting to. No? Ang makikita natin, no, andyan yung tinutubos niya ang iyong buhay sa hukay. Tignan natin yung mga talatang may kinalaman dyan. Sinabi ito nung nagbibigay na ng pagpapala si Jacob. Ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan, naway pagpalain niya ang mga batang ito. Sinasabi dun sa anak ni Joseph. At tatawagin nawa sila na aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at Isaac, at naway dumami sila sa ibabaw ng lupa. Ito yung pinagpapala na ni Jacob, yung mga anak ni Jose. At ang makikita nyo, ang anghel na tumubos sa akin sa bawat kasamaan. Awit 106:10, kanyang iniligtas niya sila sa kamay ng namumuhi at iniligtas niya sila sa kapangyarihan ng kaaway. Karanasin na David to no? Ang daming muntik-muntikan siyang mamatay, and yet makikita natin, inililigtas siya ng Panginoon. Maari may mga ganyan tayong karanasan sa ating buhay, na marapi tayo sa hukay, hindi tayo sumusugod sa hukay, kundi may mga sitwasyon sa ating buhay na nabingit tayo, pero makikita mo yung kamay ng pagliligtas na iginagawa ng Diyos sa atin. Then, nais kong makita ninyo yung sumunod, ang kanyang, alalahanin natin ang kanyang pagbibigay ng tapat na pag-ibig at kahabagan. Yung ginamit mo rito na tapat na pag-ibig, no, na siyang tumutubo sa iyong buhay, sa hukay, na siyang nagpuputong
sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Actually, yung tapat na pagmamahal, sa pagkakaayos nito sa English at sa Hebrew, magkabaligtad to, nauuna yung tapat na pagmamahal o yung tapat na pag-ibig. Yung tapat na pag-ibig rito, ito yung hesed na tinatawag sa Hebrew, na kung saan itong hesed na ito, ang counterpart nito sa New Testament, yung tinatawag nating grace. Yung biyaya. Loving kindness ang tawag dito sa English. At sa maraming pagkakataon, itong loving kindness na to, tapat na pag-ibig, ang counterpart niyan sa New Testament, yung grace ng Diyos. At sabi nga rito sa awit 23, talatang 6, tiyak na ang kabutihan at kaawaan. Bagamat kaawaan yung word na ginamit rito sa Tagalog, pero hesed yan, loving kindness yan, ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awit 26, talatang 3. Kanina 23, talatang 6. Ngayon 26, talatang 3. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay nasa harapan ng aking mga mata at ako'y lumalakad na may katapatan sa iyo. Awit 79 verse 8. Yung word naman na ginamit dito, hindi naman hesed. Kanina loving kindness, ito naman tender mercies. Yung tender mercies naman, may kinalaman naman to, counterpart nito sa New Testament, mercy, awa, kahabagan. No? Kaya ang makikita natin dito, sinabi nga rito, no, siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pag-ibig. Sabi rito sa Psalm 79 verse 8, huwag mong alalahanin laban sa amin ang kasama ng aming mga ninuno. Mabilis nawa dumating ang iyong kahabagan upang salubungin kami, sapagkat kami lubhang pinababa. Psalm 119:77, dumating nawa sa akin ang iyong habag upang ako'y mabuhay, sapagkat ang kautusan mo'y aking katuwaan. So experience natin lahat yan bilang mga kapatid, no? On how in Christian life, sa New Testament context, no? By the grace and mercies of God, nabubuhay tayo sa mga bagay na yan. Si Apostol Pablo nga, sa Romans chapter 12, ginamit niya yung word na mercy, yung kahabagan ng Diyos. Actually, tumutukoy yun dun sa lahat ng ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Magsimula rin sa kaligtasan, yung dinala niya tayo para makilala natin si Kristo sa ating buhay bilang tagapagligtas. At kapag binasa naman natin yung Ephesians chapter 2, binibigyan emphasis naman doon yung grace ng Diyos. Yung bagay na hindi karapat dapat mong tanggapin, pero binigay sa iyo ng Diyos, ito yung kaligtasan. Loving kindness po yan kapag itinransfer nyo sa lumang tipan. Tuloy po tayo at ang huling-huli na nais kong makita ninyo, ang kanyang pagkakaloob ng mabubuting bagay at pagpapanibagong lakas. May bilanggit dito, no? Kanina nabanggit ko sa inyo, yung mga bagay na dapat nating alalahanin at huwag nating kalilimutan, ang kanyang pagpapatawad ng kasamaan, ang kanyang pagpapagaling ng karamdaman, ang kanyang pagliligtas sa kasakunaan, ang kanyang pagbibigay ng tapat na pag-ibig at kaawaan, at ang kanyang pagkakaloob ng mabubuting bagay at pagpapanibagong lakas. May binanggit dito na napakaganda, no, na sinabi sa Psalm 103 verse 5, na siyang bumubusog. Yung word na bumubusog rito, satisfied. Okay? Ang ganda nito kapag ito'y pinag-aralan nyo sa Hebrew word, no? You are satisfied by God. Siyang bumubusog sa iyo ng nasa ng mga mabubuting bagay. Ano pat nababago na gaya sa agila ang iyong kabataan. Dito ipinakikita kung paano ang Diyos na nagkakaloob sa atin ng mga bagay sa ating buhay na gusto natin at nakakamit natin. Tandaan natin, no, yung pagkakaloob sa atin ng Diyos ng mga mabubuting bagay, no, inilid din tayo na gustuhin natin yung mga bagay na yon na gustong ibigay sa atin ng Diyos, kaya nakamit natin sa ating buhay. And we are satisfied by it. Sa Psalm 104 verse 26, iyong ibinibigay sa kanila, ito ay kanilang tinitipon, iyong ibinubukas ang iyong kamay, at sila'y napupuno ng mabubuting bagay. Awit 107 verse 9, sapagkat kanyang binibigyang kasiyak-siya ang nauuhaw, at ang gutom na kaluluwa ay binubusog niya ng mga mabubuting bagay. Tandaan nyo, kapag pinag-usapan ng mabubuting bagay, napaka-broad kasi nito kapag ito'y tinignan nyo rin sa Hebrew, no? Depende sa context. Kasi may mga mabubuting bagay na na-appreciate ang isang tao, para sa kanya mabuti yon, pero sa iyo, hindi ganun kabuti. No? Dahil minsan nga, ang isip lagi ng tao,
ang lahat ng mabuti pawang mga material na bagay eh. Pero tandaan nyo, no, ang pagsubok sa buhay na makakatulong sa ikalalago mo at ikatatatag ng iyong pananampalataya at ikalalalim ng pagkakakilala mo sa Diyos, mabuting bagay yun kapag dumating sa buhay mo. Do hindi mo ito hinihingi, no Lord, bigyan mo ako ng pagsubok, yung mabigat talaga, para lumago ang aking pananampalataya. Siguro walang nagpe-pray ng ganun sa atin. Diba? Dahil nag-iingat din tayo, baka talagang sobrang bigat yung pagsubok na dumating sa ating buhay at hindi natin makayanan. Kaya nga humihingi tayo ng habag at awa sa Panginoong Diyos na pakitunguhan niya tayo sa kanyang biyaya sa ating buhay. Pero nais kong malaman ninyo, yung mga mabubuting bagay dito, ito man ay material na bagay o ito man ay spiritual na bagay, mabuting bagay ito na ibibigay sa atin ng Panginoon na magbibigay ng kabusugan sa ating mga kaluluwa. Well, of course, sinabi sa Santiago 1:17, may binanggit na ganito, ang bawat mabubuting pagbibigay, yung act of giving, no? Our God is a good giver and His act of giving is good. At ang bawat ganap na kaloob, yung mga bagay na ibinibigay niya sa atin, ay mula sa itaas na nagbubuhat sa Ama ng mga liwanag na walang pagbabago ni anino man ng pagtalikod. Okay? And then, mabuti bang bagay yung bigyan ka ng Diyos ng mabuting buhay? Yung napatawad ka sa iyong kasalanan? Yung payapang yung isip? Yung napalaki mo yung mga anak mo na talagang masasabi natin, sinikap mo na maingatan sila at nag-respond naman sila dun sa gabay mo sa kanila? Di ba? Mabuti bang bagay yon? Maaari ang ibang tao, hindi tinitignan yun dahil akala nga nila, ang mabuting bagay sa mundo ay maging successful yung mga anak mo, maging milyonaryo, bilyonaryo, maging sikat. Pero dapat yung malaman, ang mabuting bagay na pwede mong maipamana sa anak mo ay yung pagkatakot sa Panginoong Diyos. Katulad ng ipinamamana ni Haring Solomon sa kanyang mga anak, yung pagkatakot sa Panginoong Diyos. Okay? Yung magkaroon sila ng karunungan mula sa Diyos sa pagkatakot sila sa Diyos at lalakad sila sa katwiran. Now, tuloy po tayo rito. 1 Timothy 6, verse 17, context. No? May kinalaman po ito sa material blessing. Mabuting bagay din na ibinibigay sa atin ng Diyos. Utusan mo ang mayayaman sa kapanahunang ito na huwag silang maging mapagmataas. Hindi nila dapat ilagak ang kanilang pag-asa sa kayamanang walang katiyakan. Sa halip, dapat nilang ilagak ang kanilang pag-asa sa buhay na Diyos na marangyang ipinagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay upang tayo masiyahan. So when God bless us materially, one of the purpose of giving that to us by God is for us to enjoy it. Okay? So enjoy natin, masihan tayo, mabusog tayo sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos. And at the same time, dapat ibalanse din natin yan na may kakontentuhan tayo sa buhay. Actually, kung pag-aaralan nga natin si Asaph, no? Nung pinag-aralan natin yung Psalm 72, isa sa naging problema ni Asaph noon, hindi siya nakontento sa buhay. Pero bandang huli, nakita niya, hindi na mahalaga sa akin ang kayamanan dito sa lupa. Ang mahalaga sa akin, at ang kayamanan kong tunay, walang iba kundi yung Diyos nasa sa akin. Naintindihan ni Asaph yun sa kanyang buhay. At nais kong makita ninyo, doon sa ating outline, nabanggit ko sa inyo, ang kanyang pagkakaloob ng mabubuting bagay at pagpapanibagong lakas. May binanggit kasi rito sa verse 5, no? Na siyang bumubusog sa iyo ng nasa ng mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Well, once we experience God's satisfaction in our life, no? It gives us comfort at nagbibigay ito ng panibagong kalakasan sa atin, sa ating paglilingkod at pagtatapat sa Diyos. At ito'y kinonekta, maging ng mga komentaristang nababasa ko, sa Isaiah 40 verse 31. Alam niyo naman itong text na ito, napakaganda. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila, at sila'y tatakbo na hindi mapapagod at sila'y lalakad na hindi manghihina. Bakit? Sapagkat meron silang panibagong lakas na nanggagaling sa Panginoon. Dahil sinatisfied sila ng Diyos ng mga mabubuting bagay sa kanilang buhay. Mga minamahal, huwag natin kalimutan itong mga bagay na ito. No? Huwag natin kalimutan na papurihin ng Panginoon ng ating buong pagkatao. Our whole being included. Soul, spirit, mind, our strength, our heart, no? Our conscience, our mouth, yung buo nating pagkatao, especially the inner being.
Pangalawa, papuri sa Panginoon at pagpapaalala sa kanyang mga pagpapala. Ang ganda ng pagpapala ng Diyos sa atin. Pansinin nyo, no? Out of 5 na na-mention kong mga pagpapala, mukhang isa lang doon yung may kinalaman sa material na bagay eh. Yung huling-huli. No? Yung mabubuting bagay, pwede rin naman di material yun. Pwede magkaroon ka ng magandang buhay kahit hindi ka mayaman, kontento ka sa buhay mo, mabuti rin yun. Now, 4 doon makikita natin may kinalaman sa mga spiritual na bagay na na-experience natin bilang Kristiyano. Huwag natin itong kalimutan. At tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, no? Sa ating kapanahunan, napakarami tayong na-experience sa mundo natin na mga pagpapala na mula sa Diyos na dapat lang i-recognize natin. Minsan hindi natin napapansin. Dahil wala kasing kinalaman minsan sa ating pag-angat sa buhay, pag-asenso. No? Yung makahinga ka lang at hindi ka bumibili ng oxygen para huminga, abay mabuting bagay yun. Yung mga tao nangangailangan ng oxygen. Naalala ko, sa YouTube ko ba nabasa yun? No? Yung merong isang matanda na ospital siya. I think around 70 kung di ako nagkakamali. And then nasa ospital siya, tapos may oxygen siya. Sabi niya, ngayon ko lang na-realize, for 70 years na buhay ako, hindi ko man lang magpasalamat sa Panginoon na hindi ako bumibili ng hangin. Ngayong may sakit ako, kinakailangan kong bumili ng hangin para lang makahinga. Why? Kasi sa 70 years na buhay siya, ang lakas niya nakakahinga siya Pero nagkasakit siya, kinakailangan bombahan ng hangin yung ilong niya para lang makahinga siya. At kinakailangan niyang bilhin to. Mga minamahal, ang daming tayo dapat na ma-appreciate sa ating mundo. Okay? At iyan yung mga mabubuting bagay na dapat nating masasabi na ipagpapapuri natin sa Panginoon Diyos. Yan lamang po ang hamon ko sa inyo sa gabing ito. Umaasa po ako, no? Tuloy po natin i-meditate. Baka ituloy ko po itong mensaheng ito next week, itong Psalm 103. Kasi ang dami pang mga talata rito napakaganda. Though may redundant na, no? May paulit-ulit rito, lalo-lalo na yung scope ng kanyang pagpapatawad sa atin, yung kahabagan, ipinakita niya rito, yung kung paano yung ama naaawa sa kanyang anak, no? Yung expression ng kahabagan ng Panginoon, connected pa rin yun doon sa mga naunang talatang pinag-aralan po natin. Okay? Manalangin na po tayo. Ay, wag muna tayo manalangin. May prayer request po ba? Prayer request po ba kayo na dapat natin ipag-pray? Mother, ipag-pray natin si nanay. Mabuting bagay kinanay ang makatulog, kaya ipag-pray natin siya na magkaroon ng tulog. No? At ganoon din, minsan talaga, ngayon, pag natulog kang bukas ang bintana, lalamigin ka kasi malamig. Malamig talaga ngayon, no? Grabe na lamig. Hindi ka na kinakailangan mag-aircon. Talagang malamig Pag binuksan mo ang bintana, kaya lang sa amin, minsan pag binuksan mo, pasok yung amoy ng kalsada. Amoy gulong na sunog. Kasi malapit ka kami sa kalsada, amoy gulong na sunog Kaya sakit sa ilong. Pag-pray natin makatulog si nanay. Pag-pray nyo yung Bible study namin kala Mildred every Friday, no? Kasama si nanay doon. At kapitbahay lang namin si Kuya Rene. Doon kami nagba-Bible study sa tabi ng bahay nila. Okay? Ano pa? Si Ate Beth, pag-pray natin yung tuloy-tuloy na paggaling niya, no? Na may improvement na itataas niya na yung kanyang balikat. Lord willing, kapag ito'y tuloy na gumaling, makikita natin muli siya rito sa church. Okay? Sino pa po? Sino? Si Jocelyn. Bakit? Umuwi sa Masbate. Bagyo sa Masbate Maulan. Okay, sige. Pag-pray natin yung Silin Campos sa kanyang activities dun sa Masbate at sa mother niya. No? Ano pa ho? Wala na? Work-related? Love life? Wala? Yung mother ni Kuya Rapi. Okay, pag-pray din natin. O nga pala, no? Hindi na bata yung mother ni Kuya Rapi. Just pray for her. Okay? And strength. Okay? Sige po, tumayo tayong lahat at tayo mananalangin ng pagtatapos. Sama na rin natin sa panalangin yung mga nabanggit. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin
na sa oras na ito, Ama, ay lumalapit kami at dumudulog kami sa luklukan ng iyong biyaya. Alam namin, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ikaw ay Diyos na dumidinig ng aming panalangin, lumilingap sa anumang pangangailangan meron kami. At isinasangguni namin sa iyo, Panginoon, ang mga suliranin na taglay ng mga kapatid sa kanilang mga buhay. Sinanay pa yung kanyang pagtulog, ganun din si Kuya Pres. Alam ko, isa ito sa struggle nila, yung pagtulog. Bigyan mo po sila ng mahimbing na tulog. Dalangin ko rin po, Panginoon, Sister Mildred, na patuloy na palakasin mo ang kanyang katawan, si Kuya Noy, si Brother Alex, na palagi namin ipinapanalangin sa kanilang mga health problems sa buhay. At pinapanalangin din po namin yung mother ni Kuya Rapi, Panginoon Diyos. Alam namin, hindi na bata, yung sinanay. I just pray for her, na bigyan mo siya ng grace as she grows older. At tulungan mo rin siya sa kanyang pangangatawan. And also, panalangin din po namin yung mother ni Sister Lynn Campos. Umuwi siya sa Masbate, and we are praying, Lord, kung ano man ang mga dapat niyang ayusin doon, tulungan mo po siya at bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. At panalangin din namin yung mga kapatiran namin, Panginoon. Kung meron man kaming kapatid na walang trabaho sa ngayon, dalangin ko makasumpong siya ng trabaho at makabalik po, Panginoon, sa normal na pamumuhay. Maging yung mga kapatid namin na maaaring dumaan sa karamdaman at patuloy na nagpapalakas, dalangin namin ang kalakasan sa kanilang mga katawan. Salamat, Ama, sa pribilehiyong meron po kami sa gabing ito na nakapagtipon at makapanambahan sa iyo at mahamon ang aming mga puso't isipan sa mga katotohanan mula sa iyong salita na dapat naming alalahanin ang pagpapatawad mo, ang pagpapagaling mo, ang pag-iingat mo sa amin at iniligtas mo kami sa kasakunaan at kapahamakan at kamatayan. Andyan, Panginoon, ang ibayo mong pagpapala sa amin at araw-araw na ginawa ng Diyos. Patuloy na nakikita namin sa aming buhay at sa buhay ng ibang tao ang iyong biyaya at awa. Tapat ang iyong pag-ibig, Ama. Ama, tulungan mo kami na sa aming pag-iwahiwalay, taglay namin ang kagalakan mula sa banal na Espiritu, dulot ng aming sama-samang pagtitipon at pagsamba sa iyo. Maging ang mga kapatiran namin, Panginoon, na nakibahagi sa amin sa pamagitan ng kanilang panonood, Panginoon, ng live streaming na to sa gabing ito. Muli, Ama, maraming salamat. Ibalik mo kami sa aming pananambahan muli this coming Sunday. All these things we pray in Jesus Christ's name. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat.